para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Any question? Supposedly, ang taong bayan, ang mga kongresista, ang mga ahensya ay naka-gear, no, na i-pursue ang pananagutan hanggang sa dulo nito. Pero meron ngayong nilabas na announcement that is premature and providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang hinuranging karera ng taong bayan. Paano ito ibabalik? At paano po ito mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are destructive. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Vice President Sara Duterte. Suddenly, Yes. Vice President Sara Duterte Yeah, I heard. announced officially threw her hat in the ring. Yes. So, siya daw ay tatakbo. So, anong inyong reaction dito? It's her day. Let's araw niya to eh. Di ba? Let's let her have her day. And, Don't you think it's too early? she's the best judge of that. Hindi naman tayong pwede mahusga niyan eh. Tao rin naman sa dulo ang maghusga kung maagaw hindi. Pero it's her day. Let her bask in it, 'di ba? But let her celebrate it. Okay. So, what about the timing? I mean, right before the scheduled impeachment vote against her. Well, that will be her biggest argument kasi sasabihin niya, kaya lang ako ini-impeach dahil tatakbo ako presidente. Then that becomes the argument. Okay. So, a good political strategy in my opinion. She's doing it right. Okay. Pero sa politika kasi hindi 1 plus 1 eh. It's not a linear equation. Marami pang mangyayari dyan. And it's never perfect. So, it's 2.5 years away. So, matagal pa yan. Hindi pa Marami natin yan. masasabi. Malayo pa. So, Malayo do you pa. see a third force? I see a bipolar country. Only 2 poles. And I think it'll be If greed does not get, or ambition does not get in the way. I think the people will rationalize it to a 1-on-1 fight. I think all players in this game gusto nila na the bigger tent wins. So meaning, ang tao pipili, ang inyong prediction, ang tao pipili between admin candidate and Duterte candidate or Duterte herself. Or more of good versus evil, corrupt versus clean. Ganon? I think so. I think that would be the choice. Okay. Huh? So, hindi ko natatanungin sa inyo kung sino yung corrupt, sino yung clean. Well, yeah, it's not. It's for the people to Okay. see. So, are you running for president? Oh, that's see. Sabi mo nga siya masyado maaga, tapos ako tatanong mo. Okay. Sabi mo, good political It's her day. strategy. Let her enjoy her day. Ang pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution dahil kasi nag-announce na siya ay tatakbo at ang nais lamang ng kanyang mga katunggali ay sirain siya sa politika. Nakakatawa ito, no? Sapagkat napakalayo pa noong 2028 pero ito meron na agad nagdideklara na siya ay tatakbo. At yan naman ay talaga namang alam na ng mga Pilipino na hindi naman siya mananalo dahil unang-una ang Philippine politics is divided only to 2 major camps. That is Marcos and Aquino. Ang mga Marcos, natural, hindi na siya iboboto. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists at ng mga Ilocano na solid north na hanggang Mindanao ay napakaraming Ilocano. At ang tinatawag natin ng mga waray, yung mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, ang mga Romualdez. No? Kaya imposible na manggagaling pa ang boto sa kanya sa mga Marcos camp. At sa mga Dilawan naman, sa mga Aquino naman, hindi rin siya iboboto siyempre kasi meron silang sarili nilang kandidato. No? Andiyan si Risa Hontiveros, andiyan si Bam Aquino, andiyan si Kiko Pangilinan, andiyan pa si Mar Rojas o kung sino man ang i-adapt ng kanilang political party.
At yan naman ay alam natin na ang mga Liberal Party at itong Tinklawan-Dilawan ay galit na galit dyan sa mga Duterte sapagkat inapak-apakan nila si Madam Vice President Leni Robredo noong panahon niya. Kaya imposible na manggaling sa Marcos camp at saka sa Aquino camp ang boto ni Sara. Ngayon, tingnan naman natin yung mga leftist, yung mga nasa kaliwa. Hindi rin siya lalo iboboto dahil galit na galit sa mga Duterte yung mga yan. Ang mangyayari, itong leftist ay kakampiyan either sa Liberal Party o yung Bilawan-Pinklawan o kaya ay posible na kumampi sila sa Marcos. At yun naman mga ibang mga political parties na mga minority political parties, of course, hindi rin kakampi sa kanya yan dahil yan ay talagang papanig yan sa administration or sa opposition dahil kasi kailangan nilang magpasok ng mga senatorial candidates. Kahit na ilang piraso lang na candidates, meron sila, at meron din sila sa mga lokal. Kaya hindi yan magsasara. At isa pa, ang PDP naman ay wasak na. Nag-resign na nga yung kanilang Secretary General. At marami na sa mga PDP, wala na. At hindi naman din naman solid ang PDP noon kay Sara dahil nagalit sila kay Sara. At galit din si Sara sa kanila. Kaya walang patutunguhan yung political ambitions na yan ni Sara. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatapos siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng paminilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila ng kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. At ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-4 lang si Sara. Kaya nga, pigas na ang kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang vice president. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa Confidential and Intelligence Funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang pagkatatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na mag-drama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Well, sino ngayon ang namumulitika? 2026 pa lang, inanunsyo na tatakbo siyang presidente. So mukhang walang inatupat itong si Vice President Sara Duterte, hindi ang pamumulitika niya para sa 2028. Pangalawa, ano bang maasahan sa isang Duterte presidency na naman? Yung mataas na presyo ng bilihin, lalo na ng bigas, yung vice tarification law, yung mas mataas na buwis sa train at saka sa create, yan ang mga legacy ni Duterte. Bukod pa dun sa pagiging tuta ng China. So, galing tayo sa isang pangulo na mamamatay tao na Duterte. Ngayon naman mayroong Duterte na mandarambong na kailangang humarap sa impeachment dahil sa pagwaldas sa confidential funds. Kaya dapat talaga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte para hindi na makatakbo at hindi na mabutol muli ang sambayang Pilipino. But talaga namang matutuloy na yung impeachment. Malinaw yung timing niya ng announcement niya ay para din na panggulo. Pusit tactics na naman ito
para siyang pag-usapan at ipakita na inaati siya kuno. No? Pero matagal nang hinihingi ng taong bayan ang pagpapanagot sa 612.5 million na confidential funds. Lalo na yung 125 million na winaldas in 11 days na kauupo pa lang niya bilang Vice President noong 2022. Dapat harapin muna ni VP Sara Duterte yung mga corruption issues sa kanya. Hindi pa lang siya ngayon, pero ang hindi na ng corruption sa confidential and intelligence funds. Paano pa kaya kapag siya po nasa pinakamataas na posisyon kung saan ang pamahalaan? Napakatindi ng corruption. Kaya mga kababaihan, ang should really say na we don't want another Duterte regime in the land. Sabi mo mukhang mahihirapan na makakuha ng mga susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte diyan sa mababang kapulungan. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi mai-impeach ang Vice President this time? Alvin, ang announcement ng Vice President ay posturing yon para magkaalaman na kung sino ang mga kakampi niya at mga hindi niya kakampi sa Kongreso bago magsimula ang impeachment hearings ng Committee on Justice. Ang sabi ko na sa ngayon, siguradong mapupunta muna yan sa Committee on Justice, pero sa ngayon walang 1/3 na mag-endorse ng mga impeachment complaints. Hindi natin sinasabing hindi dadami ang endorsers dahil matagal pa naman ang deliberation sa Committee on Justice. Pero sa ngayon, walang 1/3 at maaaring dumagdag ito o maaaring hindi na rin. Kaya abangan natin kung paano ilalatag ang ebidensya at ang hearings ng chairman ng Committee on Justice. So ibig nyo sabihin kong posible talaga na may tumawid ng bakod. Ibig sabihin may mga kabaro ka dyan na lilipat ng alyansa sa Vice President thinking na siya magiging presidente pagdating ng 2028. Posible yon, Alvin, dahil sa kanyang announcement, she has strengthened her following and made sure na ang mga pwedeng maging kaalyado niya ay lumabas na ngayon pa lang. There are regions and provinces very close to the Dutertes and we understand the dynamics of politics at dahil malapit na ang 2028 at lalo na't walang matatag na kandidato ang administrasyon na lumalabas, hindi ko nakikitang ang ibang congressmen ay may sandalan para sumugal ng kanilang pamumulitika sa 2028. Pero sige, tuloy mo. Sige, Alvin. Pero meron bang may number, do you think may number para pumasa ang impeachment complaint in form and substance dyan sa Committee on Justice? Yes, posible talaga yon, Alvin. I am sure it will pass after due deliberations at pagbobotohan. Hindi ko lang masabi kung ano yung numero, pero base sa aking personal na assessment ay after makinig, sa tingin ko sufficient in substance ito. At ayaw ko lang pangunahan ang botohan sa ating komitiba. So mukhang pwede dun sa komite, pero pagdating sa plenaryo, ano sa palagay mo, kakayanin bang kumuha? Anong magic number para ma-impeach ang Vice President? Kailangan at least ng 105 members who will endorse the impeachment complaint pagdating sa plenaryo. At we cannot discount the possibility na dadami ang posibleng mag-endorse nito pagkatapos ng mga hearings sa Committee on Justice. So yung 105 sa iyong pagtansya, is it an uphill climb or hindi easily kakayanin pa rin ng mga kaalyado ng administrasyon ang 105 na bilang? Ang masasabi ko lang, Alvin, walang 105 ngayon, but there could be a creeping endorsement during the course of the deliberations and during the plenary debates. Kaya, alam mo, maraming posibilidad, araw-araw nagbabago, at depende din yan how the committee will tackle the impeachment complaint. Bakit ko muna, isa na lang pa Okay, ako. Bakit mo nasabi na walang 105? Sa ngayon, Alvin, hindi ko nakikita kasi
isa, dalawa o tatlo lang ang nag-endorse pa ng impeachment complaint. Hindi katulad noong isang taon na lalo na nung lumabas ang kanyang video na may banta sa buhay ng presidente at first lady. Yon, malinaw yon. Kaya karamihan sa amin alam na it is an impeachable offense and it's a betrayal of public trust. So, Pero ngayon, mas dahil sa Supreme Court decision na dapat sundin natin, mas magandang gusto ng mga congressman na marinig na muna ng malinaw ang ebidensya sa Committee on Justice bago natin pagbotohan at malaman kung sino talaga ang boboto in favor of the impeachment complaint. so sa salitang kanto, mukhang marami nang magbabalimbingan anytime soon. May posibilidad yon. Pero alam mo naman, marami din namang maninindigan sa kanilang paniniwala. Kaya I do not lose confidence that it will have a good deliberation and good debates during the Committee on Justice. Alright. Kung ano naman po masasabi ninyo na yan daw ang pagiging number 1 sa survey o siya yung merong upper hand ngayon, ay tila baga ay isang sumpa. Kasi wala pa po daw na nanguna ng maaga na nanalo. Tama yon, Doris. Ang mga number 1 sa survey na tumakbong presidente ay laging talo. At kahit nag-announce na ang Vice President na tatakbo siya, maaga pa. 2026 pa lang, maraming nangyayari sa loob ng 2 taon. Minsan bumabaliktad nga ang balita sa loob lang ng 1 linggo. Nakikita ko na posturing lang ito ang kanyang announcement bago simulan ang impeachment hearing. Opo. So sa mga kababayan natin na nag-aabang, may panibago pong impeachment complaint na inihain na naman kahapon, Congressman. Paano po ba yan? Pag-iisahin po lahat yan, yung apat na po, ano po? 4. Yeah, I won't preclude what the Committee on Rules will do. Pero magandang isabay na lang natin, kung pwede lang naman, para magiging katulad siya ng Marcos impeachment complaints na wala tayong iniwan. And we will be fair na kung ano ang rules of impeachment na ginamit sa Committee on Justice, sa Marcos complaints, ganun din ang gagamitin sa impeachment complaints against the Vice President. Ayun. Oh, by the way, Congressman, may nanligaw na po ba sa inyo No. na pumunta na sa kampo ni Duterte? Wala, Alvin, at sigurado akong walang lalapit sa akin. Bakit naman? Bakit naman? Bakit naman? Kasi ngayon pa lang, I am declaring my support for Leni Robredo in 2028. Ayun. Kaya walang lalapit ng iba sa akin. So malinaw na 'yon. Pero ang sabi ng political analyst na si Llamas, Ronald Llamas, sabi niya gumagalaw na raw yung kampo, yung Duterte camp, may gumagapang na. Parang kumbaga forgive and forget. Kahit pumirma pa kayo dati sa impeachment complaint, walang uungkatin. Basta suportahan lang siya sa mga susunod na buwan o susunod na taon, Congressman. May posibilidad yon, Alvin. As you know, paulit-ulit natin sinasabi that the impeachment is a political process. It's a numbers game. At totoong pwedeng magligawan talaga pagdating sa suporta. Pero ano ito, paghamon ito sa administrasyon na kung wala silang malakas na kandidato for president in 2028, ay mahihirapan sila. It will be an uphill battle for the administration. Kaya sana makahanap sila kung sino man dyan at magsuporta na lang ng isang common candidate for 2028. Sabi mo Leni ka, Kong. Paano yan? Kung, kasi busy din si Ma'am Leni dun sa Naga. Tsaka dineklara niya dati pa. Hindi siya interesado sa national. Correct. Paano yan kung hindi naman tatakbo si former Vice President Leni Robredo? Alam mo, malayo pa ang 2028. Anything could happen at hindi kami nawawalan ng pag-asang may matatag na kandidato tulad ni Leni Robredo na magbibigay ng direksyon sa ating bansa. Ayaw kong tuwing nag-uusap tayo, impeachment na lang. There must be something else that we can do for the country. Dapat may gawin kaming iba at sana matapos na itong mga impeachment para makapagtrabaho tayo tulad ng isang mga national wage hike, the National Land Use Act, na maramdaman ng tao itong huling 2 taon ay may magbabago sa buhay nila at hindi lang politika ang pinag-uusapan. Okay. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Mabuhay ka, Kong. Thank Halong. you.